Dito sa product na to, wala kang babayaran. This is a Masco Solar Street Light YTH 200 watts. Ito yung ilaw na madalas mo nakikita kapag gabi sa mga daan, sa parking lot, sa mga hotel, sa harap ng bahay, na naka-install sa mga pader o di kaya naman sa mga poste. Kaya natin to gagawan ng video para din to sa'yo, para wala kang bayaran. Tsaka para malaman natin kung ano ba yung maganda at yung hindi masyadong maganda na meron dito sa item ito. And syempre, yung benefits na makukuha mo dito sa Masco Solar Street Light. Bago natin to i-unbox, pansinin muna natin yung box niya. Nakasulat na rin sa box yung mga details, no? Solar light, private street lamp without electricity. Bakit private? Hindi pa siya pwede sa public? Actually, pwede naman siya sa public. Kaya lang, sa sobrang ganda kasi nito baka manakaw, sayang naman. Then, nakalagay na rin yung mga functions niya. Meron siyang time switch, intelligent light control, wireless remote control, at yung protection rating niya na IP67. Nakalagay na rin dito yung picture niya kung anong itsura niya sa loob. Tapos, sa gilid naman, scope of application. Yan, self-built housing, courtyard, sa store, sa garage, hotel, basement, farms, then energy label niya. So, buksan na natin to. Wow! Look at this! Looks very nice! Ito yung mga meron sa loob ng box. Solar light, bracket, 4 hex key, remote, at dalawang AAA na battery. Siyempre, yung ating light pole, di mawawala yan. Ito, meron siya kasamang manual and yung bolts para dito sa ating light pole. Sa size, medyo may kalakihan siya kumpara sa ibang street light. Then, yung color niya is color black. Tapos, yung body frame niya is made up of ABS engineering plastic. Tapos, yung ginamit naman ng plastic na cover dito sa LED lights, polycarbonate. Magandang alternate yan para sa mga glass o kaya sa fiberglass. Yung mga ilaw niya, sobrang dami niyang lamp beads. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na columns. Then, each column, meron siyang 80 lamp beads. So, 80 times 6 is equals to... Cardio! 80 times 6 is equals to 480 lamp beads. Imagine, sobrang dami niyang lamp beads. Tapos, meron pa siyang reflector sa loob para sa broader light distribution niya. Meron siyang on and off. Tapos, meron rin siyang solar street lamp radar induction sensor. Halimbawa, walang dumadaan, naka 50% off yung ilaw na solar light. Kapag may dumaan dyan, dun siya magwa 100. Yan yung nakikita mo madalas sa daan na bigla-biglang lumiliwanag na street light. Then, nakalagay na rin dito yung brand, yan, Masco. Tapos yung model niya, YTH 200 watts. And syempre, yung color temperature niya, no, 6,500K. And then, yung protection rating niya na IP67. Ano ba yung meron siya? Meron siyang 2, 4, 6 screws, then 4 hexagon holes. Yung style ng panel niya, kakaiba talaga siya. Oh. Yan, medyo may parang pagkabahay siya kapag ka nakaganyan. Then kapag ka binaligtad mo siya, para sa akin, mas broad yung ano nito Mas broad. Mas broad yung ano nito, yung light distribution niya dahil sa angle ng pagkakalagay ng mga Tapos, nasa likod na rin yung solar panel niya, no? Naka-built-in na. Sukatin naman natin yung height, length, width, tsaka yung weight. Yung height niya, 16 inches. Then, yung length niya naman is 12.5 inches. Sa width niya, 2 inches. Yung weight niya is 2,220 grams. Equivalent to 2.2 kilograms. Okay, punta naman tayo sa light pole. So, yung light pole niya, cylinder na metal type. Sukatin rin natin yung height at yung weight niya. So sa height, 19 inches yung height. Yung weight naman nitong light pole is 400 grams. So 22 plus 400 grams. Yun, ganun siya kabigat. Testingin naman natin to. Gamitan natin ng remote. Sa remote, makikita mo may nakalagay yan na on and off. Pwede itong manual, pwedeng automatic. Pag manual yung ginamit mo, pwede mo siyang set sa 25% yung light beam. Yan. Pwede sa 50%, pwede sa 75%,
Then, pwede rin siya sa 100%. Pag sa manual, pwede mo siyang iset ng 2 hours, 3 hours, 5 hours, 6 hours, then pwedeng 8 hours. Pero kapag automatic yung ginamit mo, hindi mo na kailangan mag-set ng oras. Kasi kusa na siyang bubukas kapag madilim na, then kusa na rin siyang mamamatay kapag maliwanag na ang paligid mo. Siyempre, testingin natin yung radar induction sensor niya kung gumagana nga ba yung sensor niya. So, off muna natin. In-off natin yung Amaso Solar Street Light, then titignan natin kung gumagana nga ba. Hawakan natin yung sensor. Yun! Gumana. Isa pa. Yun, gumana yung sensor. So, goods talaga yung sensor niya. Siyempre, hindi matapos to hanggat hindi natin binubuksan. So, alamin natin kung ano nga ba yung battery niya. So, lalabas ko na isang data ko. Okay, patay muna natin. Okay, it's time for battery reveal. 1, 2, 3. Is at 3.2 volts and 10 ampere. Pero wala nakalagay kung anong klaseng battery to. So, lalagay natin siya sa palagay ko sa cons. Kasi walang nakalagay kung anong klaseng battery to. Pero yung wiring niya, para sa akin, goods naman. Saan naman to magandang install? Okay, ang nakalagay dito, scope of application, self-built housing, courtyard, pwede sa store, sa garage, sa hotel, sa basement, sa farms. Siyempre, pwede rin sa mga parking lot. So, depende pa rin yun sa'yo, kaibigan. Basta pang outdoor, pwede itong ating Amasco Solar Street Light. Paano naman siya install? So, una, kabit mo muna yung bracket, tapos yung mga hex key niya. Yan. Tapos, isunod mo naman itong light pole. So, paglalagay mo ng light pole, dapat paganyan. Kasi kapag nagkamali ka ng kabit, pag ganyan mo siya naikabit, ang tendency, yung solar street light mo, pababa yung angle niya. So, dapat ganyan lang talaga yan, kaibigan. Then, pagka in-install mo na siya, dapat 4 to 6 meter from the ground. Ganun kataas, kaibigan, 4 to 6 meters. Tsaka pag in-install mo pala siya, dapat hindi siya natatakpan ng mga building, hindi siya natatakpan ng mga puno, mga bahay, para mag-charge yung solar street light. Kasi syempre, nasa likod yung solar panel niya. Okay, pros and cons na tayo. So, marami-raming pros itong napansin natin dito. Una sa lahat, honestly speaking, nung una ko itong nakita, gandang-ganda talaga ako. Kasi yung design niya, no, kakaiba siya. Parang hindi siya street light eh. Parang siyang combination ng street light tsaka ng floodlight. Kaya para sa akin, ang unique ng design nitong YTH 200 watts ni Amasco. Gawa siya sa plastic kaya hindi siya talaga kakalawangin. And then yung plastic na ginamit dito, no, talagang napakaganda. ABS Engineering Plastics. Yung ABS Engineering Plastics, para sa kaalaman mo, kaya niya mag-resist sa below 90 degrees Celsius. So, talagang napakaganda klase na plastic yan. Yan mga pipitsuging plastic lang. Tapos, ayun, yung kulay niya para sa akin, napaka-elegante niyan tignan. Then, ang unique ng design niya, para sa akin talagang mas broader light distribution nito. Kasi, hindi lang yung baba yung may ilawan, kundi magkabilang gilid, may ilawan din. Dahil sa unique design niya nga. Tapos, kung inumpara mo siya sa mga street light, talagang wala siya sa baba, wala siya sa gitna. Nasa nasa top kumbaga yung design niya. Kasi para siyang combination ng street light tsaka ng floodlight. Tapos yung isang nagustuhan ko dito, yun nga, napakarami ng lamp beads niya. No? Imagine, 6 columns meron yan. Tapos, bawat columns, meron siyang 80 pieces na lamp beads. 80 times 6 nga is 480 lamp beads. Sobrang dami ng kaibigan. Tapos, meron pa siyang reflector para sa broader light distribution. So, sobrang panalong-panalo talaga to. Tapos ito pa, yung protection rating niya is IP67. IP67 is one of the highest protection rating offered by an IP rating. Waterproof na siya, dustproof pa siya. Compare mo sa mga IP66 and IP65, di hamak na mas mataas yung protection rating nitong IP67. That's why this is way better than other street lights, no? Sobrang ganda talaga ng protection rating niya. Kahit umulan, bumagyo, ayos lang. Tapos sa likod naman, built-in na yung solar panel niya. So para sa akin, talagang mas madali itong install. Tapos meron pa siyang remote, plus talaga yung may remote kasi pwede mo siyang kontrolin ng manual, then pwede rin siyang automatic. Ang kaganda pa dito,
safe yung ating solar street light kasi nga hindi siya mag-short circuit dahil nga solar itong ating street light. And last but not the least, ito yung pinakamalakas na features nito. Ito yung dahilan kung bakit mo siya gugustuhin. Dito sa product na to, wala kang babayaran. Wala kang babayarang kuryente dahil 0% konsumto ng electricity. Dahil nga yung charging nito sa pamamagitan ng araw, kahit wala kang kuryente, okay lang, magagamit mo itong Amasco Solar Street Light. Ito na yung cons. Kung ano nga ba yung hindi masyadong maganda dito sa item na to. Unang-unang napansin ko, sa manual. Kulang yung detail sa mga manual. So yun lang naman yung isa sa mga napansin ko talaga. Kulang yung detail sa manual, hindi nakalagay yung kung ano yung battery na ginamit dito sa Amasco Solar Street Light. Tapos, medyo nakaka-confuse kasi sa manual nakalagay IP66. Pero dito sa item tsaka sa box nakalagay IP67. Yun lang naman, medyo may konting error lang sila na konti. So yun, para sa akin talaga, sobrang ganda nito. Unang kita ko pa lang, goods na goods talaga sa akin. Price reveal na tayo. Dahil dito sa Trem Electrical ay everyday low prices, yung SRP nito na 7,000 pesos, makukuha mo na sa halagang 3,999 pesos. Yan. Available yan sa ating Shopee, Lazada, and TikTok. And syempre, dito sa ating physical store. So kung nagustuhan mo yung aming video, don't forget to like and subscribe para mas maging updated ka pa sa mga bago nating ilalabas na video. So yun lang kaibigan, marami ka pang abangan ng mga bagong items natin.